Ayan, so I'm back. So ngayon, let's say for example, no, pag sinabi nating encryption, no, let's say for example, ang password mo is, um, tawag dito, kunwari, I love, yan, NCST. Yan yung password mo kunwari. No, so ngayon, pag in-encrypt natin yang I love NCST, ito po yung, sabi dito, converting of plain text into an intelligible format or series of characters na kung saan hindi nagmamatch doon sa description na gusto mong ipahiwatig. No, meaning, binabago mo siya in a way na ikaw lang yung nakakaalam kung ano ba talaga yung context behind the text. So ngayon, usually guys, once na nag-encrypt tayo ng text, kung makikita nyo, meron yung mga ganyan, no? Yan, ganyan yung mga nakalagay dyan, no? So, ang tawag po dyan, guys, is encryption. Na kung saan, meron tayong tinatawag naman na decryption. So, ano po ba si decryption? So, kung si encryption, siya yung nagko-convert from plain text into series of characters. Kay decryption naman, siya naman po yung nagte-turn, no? nung encrypted data natin into its original form. Okay? I love you. I love NCST. So, yun po yung difference between encryption and decryption. So, ulitin natin. Once we say encryption, it is about converting text into into a series of characters na kung saan walang nakakaintindi, no? Once na sinabi nating decryption naman, ito naman po yung turning back a series of text into its original form. Okay? Ibig sabihin, ano po sir, bakit po kailangan nating i-encrypt or i-decrypt yung isang bagay? So let's say for example, ang tawag dito, password mo. Okay? So sa password mo class, ayan, kagaya nito, hindi natin pwedeng ilantad or hindi natin pwedeng ibigay yung isang password ng ganyan lang. No, ibig sabihin, maraming makakaalam yan once na nilagay natin siya as pure text or kung ano man yung gusto mong sabihin. Pero once na in-encrypt natin siya, ibig sabihin, tina-turn niya lang yan or minamask niya lang po yung tunay na password mo into this series of characters. No, na kung saan, hindi mo siya kailangang i-type as ito, ayan mismo, no? Yan po is ang tinatawag nating masking lang yan. Ibig sabihin yan, impostor yan. Ibig sabihin, kung ano po yung nakikita nyo, hindi yun yung tunay na password nyo. Let's say, for example, in-encrypt mo siya. Ngayon, nung in-encrypt mo siya, gusto mo siyang gamitin as your password. So, ibig sabihin, kumari, nag-login ka kay Facebook. Ngayon, ito yung password mo as encrypted. So, kahit anong gawin mo na nilogin mo yan, wala pong mangyayari. Kasi bakit? Dinedecrypt natin yan para ma-turn back natin siya into your original password. Okay? So, yun po yung encryption and decryption na tinatawag natin. Next, meron tayong types of cryptography. No? Meron tayong symmetric key and meron tayong asymmetric key. Asymmetric key, no? So, babalikan natin. Pag sinabi natin cryptography, it is about hiding your information. Okay, so pag sinabi nating symmetric key class, sorry, wait lang. Yan. So, pag sinabi nating symmetric key, it is about using the same key, no, for encrypting and decrypting. So, ano pong ibig sabihin nun? So, pag sinabi muna kasi nating key, guys, no, kumbaga ito yung susi eh. No? Literal na susi siya, guys. No? Hindi naman siya literal na susi. Um, paano ba? So, sa madaling salita, class, no, para ma-decrypt mo or para makuha mo yung isang bagay, kailangan mo ng tinatawag nating key. Okay, so once na naglagay ka kunwari ng APIs, no, kunwari you want to integrate an API, meron tayong tinatawag dyan na private key or public key. So pag sinabi nating key or yung susi, yun po yung ginagamit natin para mag-access or kumuha ng access doon sa isang bagay. Meaning para talaga siyang susi. No, na kung saan para makuha mo yung gamit mo or yung ano ba, kunwaring gamit mo sa loob ng isang baul na may susian, kailangan mo syempre ng susi. Na kung saan meron tayong tinatawag na public and private key. Okay, so dito class, itong si symmetric key, ibig sabihin po nito, ito po is yung paggamit ng isang kilang or isang single key ng paulit-ulit. Ibig sabihin, kunwari, let's say for example, yung baul mo, yan, meron lang siyang isang susi. No, na kung saan yung isang susi na yun, yun yung ginagamit natin para magtago ng gamit at para umaccess doon sa gamit na yon. Kumbaga para po siyang public key.
na kung saan nag-iisa lang po yung key natin. No, no, hindi pala siya public key, sorry. Tawag ito, personal key or susi ng bahay mo na kung saan iisa lang siya. Na once na nawala, wala na. No, yun yung nag-iisang disadvantage niya. Kung makita nyo dito, meron tayong disadvantage na less secured. Kasi once na nakuha yung personal key yun na yun, automatically po, pati kayo, no, mawawalan ng access, though not technically mawawalan ng access, marami lang pong makaka-access kasi yun na po yung nag-iisang susi nyo para doon sa inyong uh, tawag ito, encrypted message. Okay? So, yun po yung symmetric key na sinasabi natin. Next natin, meron tayong tinatawag naman na asymmetric key. So, pag sinabi naman nating asymmetric key, it is about yon. Ito yung po, dito pumapasok yung public key. So, paano po ba pag sinabi nating public key? Okay. So, pag sinabi kasi nating public key, guys, it is a one-way access. So, paano pong one-way access? So, let's say, for example, ikaw yung nagtatago ng bagay doon sa baul na yon. Okay? So, ngayon, gusto mong lahat sila magkaroon ng access. So, meron tayong tinatawag na asymmetric key. No, na kung saan, meron tayong two different keys na ginagamit to access it and to alter it. So, ibig sabihin, kunwari, meron kang gustong baguhin sa loob ng box mo na yon, meron kang ginagamit na private key. Kung makikita nyo dito, pwede ba magsulat dito? Bawal. Okay, kung makikita nyo dito, guys, sulat tayo. Testing natin magsulat. Okay, mukhang bawal. Okay, kung makikita nyo dito, guys, meron tayong, dito, pwede pala. Yan. Meron tayong private key na ginagamit. No, na kung saan yung private key na yan, si Bob lang po yung meron. No, meaning to say, si Bob lang po yung meron to access that private key para ma-access niya yung mismong data na kailangan niyang gamitin or kailangan niyang makuha. Wherein meron tayong tinatawag naman na public key, no, na kung saan ang ginagawa naman po neto is yan po yung binibigay natin sa other user, no, na kumbaga para ma-access nila yung mga bagay na privilege lang silang ma-access. Kumbaga, let's say for example, ganito po. Gusto mong makita, no, ng ibang user yung mga data sa loob ng website na ginagawa mo. Meaning viewing lang. Okay, so para magkaroon sila ng viewing doon sa website na ginagawa mo, meron tayong public key na dinidistribute sa kanila. Wherein yung public key na yun yung nagsisilbing susi nila para ma-view nila yung mga bagay na yun lang yung pwede nilang ma-view. Yun lang yung pwede nilang makita. Wherein itong private key na to, ito yung ginagamit natin para ma-access yung overall access na pwede nating i-access doon sa website natin. Okay? Yun po yung asymmetric key. Okay? So, yun po siya, no? So, other terminology, so meron tayong key. So, sabi ko nga po kanina, pag sinabi natin key, it is a, tawag ito, variable value that is applied using an algorithm. No, ibig sabihin, ito yung ginagamit natin to access a value sa loob ng ating hidden message. Okay, so meron tayong what is block cipher. So, pag sinabi natin block cipher, same lang dun sa sinabi natin kanina, it is a method of encrypting and decrypting a data. No? So, yun lang naman yun. Next natin, meron tayong tinatawag na initialization vector. So, pag sinabi nating initialization vector, so, pag sinabi nating initialization vector, ito po guys yung let's say for example, paano ba? Sa madaling salita kasi class, no, once na encrypt ka ng isang bagay or once na nagtago ka ng isang bagay, meron po tayong pattern na ginagawa doon or meron silang pattern na ginagawa doon. No, na kung saan uh, nadadalian pong makuha ng mga hackers or mga third-party hackers yung mga bagay na gusto nating iparating sa other users. So, let's say, for example, encryption. Usually, guys, ang encryption, no, yung iba-iba naman kasi ang encryption na ginagamit, nag-uumpisa yan sa mga letter A's. No? Yan, tatlong A's na yan. Okay? So, ngayon, class, once na nakikita ng iba't ibang user or nakikita ng mga hackers kung ano yung ginagamit mong type ng encryption, madali po nilang nababypass yung mga passwords natin. Kaya ngayon, meron tayong tinatawag na initialization vector. Wherein, ano po bang ginagawa nitong initialization vector? So, ang ginagawa niya guys, para siyang icing. No? Icing sa cupcake.
Okay. So, yun po siya, no? Para po siyang gano'n, no? Na kung saan ang goal niya po or ang sole purpose niya is to lituhin yung mga hacker kung ano po yung encryption na ginagamit mo or kung ano po yung safety purposes or safety precaution na ginagamit mo to hide your information. So, ibig sabihin, instead na naglalagay siya ng iba't ibang characters or iba't ibang data bago mag-start doon sa series of characters na nilalagay through encryption. So, yun po yung ginagawa ng initialization vector. Meaning to say, naglalagay siya ng konting icing or konting toppings no, bago mag-start yung pinaka-content or pinaka-message na gusto mong iparating. Okay? Next, meron tayong tinatawag na DES or Data Encryption Standard. So, itong Data Encryption Standard, hindi na po siya ginagamit sa ngayon. Okay, bakit po or bakit? No, kasi guys, itong si Data Encryption Standard, ito pa po yung pinakauna or sinaunang ginagamit na method for encrypting a data. No, na kung saan masyado na siyang vulnerable sa mga hacker. Bakit po siya naging vulnerable? Vulnerable. Kasi nga guys, kumbaga sa napakadami na pong dumaan na panahon, marami na rin pong lumabas na tools to um, ang tawag ito, para mapasok no, yung mga bagay na hindi dapat mapasok. O, kagaya nga po neto, madali na po siyang mapasok. Kumbaga pagdating po sa mga padlocks, siya po yung lock na maliit lang. Ganyan yung itsura niya. Yan, siya yan. Yan, maliit lang. No? Na kung saan, gagamitan lang yan ng plies. No? Yan, gagamitan lang yan ng plies dyan guys. Sira na yan. No? Yun po yung DS. No? Kumbaga sobrang, ang tawag ito, sobrang vulnerable niya sa mga hackers, no? Kasi nga hindi na siya ganoon ka-updated. Kumbaga outdated na siya sa mga technology na meron tayo ngayon. Okay? So next natin, meron tayong tinatawag na um, AES. Okay? So pag sinabi naman nating AES, ito po yung ginagamit sa ngayon, obviously, no? Na kung saan yung mga tawag ito, encryption method na ginagamit natin ngayon is gumagamit na po sila ng AES. Okay? So pag sinabi naman nating AES, ito naman po yung gumagamit ng mga 128-bit na kung saan napakahaba, no, ng mga series of characters natin. Okay? To hide yung mga information na dapat is kayo lang nakakita. Okay, kaya po ngayon mas gamit na gamit siya kasi po um tawag ito to tawag ito um para mapasok yung account mo or para mapasok yung isang bagay na ayaw mong mapasok ng iba is marami pa po silang method na gagawin. Kumbaga, bago po nila mapasok yun, aabutin sila ng thousands, millions of years to tawag dun, to break yung code na nakalagay or ginamit through AES. Okay, ganun po siya ka-advanced, no? Ibig sabihin, hindi siya kayang ma-break ng kung sino-sino man, not unless malupit yung hacker. Pero yun lang yun guys, yun lang yung overall topic natin for our topic 1. No? So it's all about cryptography, no? Yan. So see you guys sa week 2. Mamaya send ko ulit. Bye.